video. Okay. So this lecture is important to the whole course, primarily because everything that you would be calculating from the next point onward would be related to concentration. Dapat malakas or gamay na gamay ninyo ang concepts na ito because it is the middle point between grams and volumes of different chemicals. Okay? So let's start with a mole. So dapat familiar na po kayo sa moles from your basic chemistry. When we say moles, it is a number of something. It could be anything. It is a fundamental unit in chemistry used to measure the amount of substance. 1 mole of substance is equal to 6.022 times 10 to the 23rd. That is Avogadro's number. 6.022 times 10 to the 23rd. Pag sinabi natin 1 mole of sodium, that is 6.022 times 10 to the 22 particles of sodium. Okay? Yun lang. Aside from that, 1 mole is the standard of telling other scientists how much chemical is present. 1 mole of something, ganon. Okay? Mole is usually in conjunction with mass. Okay? The concept of mole ties directly to the mass of substance. When we say molar mass, it is the amount in grams of 1 mole of substance. So 1 mole of blank has that weight. At itong molar mass na ito, nakikita sa periodic table. Dapat sa ulo nyo yung, kahit hindi sa ulo, dapat familiar kayo dun sa basic elements, carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, chloride, sodium, carbon 12, nitrogen 13, oxygen 16, phosphorus, medyo mataas ang phosphorus, hindi ko alam ang phosphorus. Sulfur 32, sodium 23, chloride 35. Magnesium 40. Okay. So lahat nun class, pag sinabi natin sodium, 23. 1 mole of sodium is 23 grams. Maliwanag po ba? 1 mole of carbon is 12 grams. Kasi ang molar mass niya ay 12. Ang ating molar mass, ang unit niyan ay, or molecular weight, is grams per mole. 1 mole equals ilang grams. So, pag ang molecular weight mo ay 12, 1 mole is 12 grams and vice versa. Maliwanag po ba? Paano po pag-compound? Take for example, H2O. Ano ang molecular weight ng H2O? 18. Kasi, ang oxygen ay 16, then dalawang hydrogen is 2. So, that is 18. Meaning, 1 mole of water is how many grams? 18 grams. Maliwanag po ba? Okay, madali pa. So, ito yung example. Pag sinabi natin 1 mole of carbon, that is 12.01 grams of carbon. Pag sinabi natin water, compound siya, that's 18. 1 mole is 18 grams. Ito yung formula. Kung hindi nyo na-gets yung concept ng una, ganito makuha. Converting mass to moles. It is of vital importance that you know how to convert mass to moles. To convert mass to moles, the formula is moles equals grams over molar mass.
The formula is grams over molar mass or molecular weight. Ito, nakakalito pa. Kasi itsura niyan, ganito. Grams over grams per mole. Ganyan ang itsura niya. Kasi yung molecular weight. Ang ginagawa po, para madaling tandaan, is use the dimensional analysis method. Ilagay niyo yung grams, then i-multiply nyo in a way that grams is also on the bottom. Para mag-cancel out yung grams. Please take note na pag binaliktad ninyo, dapat yung number na katabi ay katabi pa rin. Bigyan ko kayo ng example ng mali. 24 grams of carbon. Okay? So, 24 grams of carbon over 12 grams per mole. Tama po ba? Rekta na yan, 2 moles. Pero, kung ang ginawa ninyo ay inalign ninyo, tinuwid ninyo, 12 grams times, anong mali diyan? Magkakancel yung unit. Magkakancel yung unit? Magkakancel yung unit. Pero anong mali? Yung magkasama ay nagkabaliktad. Dapat ang katabi ng 12 ay grams at 1 ay mole. Diyan nagkakamali. Pag tinutuwid yung equation, naghihiwalay yung magkatabi. Dapat magkasama. Ang tama niyan is 12 grams times 24 over 12 grams per mole. Magkakancel yung G, pero ang final unit ay mole pa rin, 1 mole. Okay? That's something that students make mistakes on. Kaya parang ang laki ng sagot. Bakit ganun? Nung inalign mo, mali yung magkasamang number at unit. Okay? Testing. Una, nasa libro nyo yan. Sabay-sabay mag-solve. You have 45 grams of water. Calculate the number of moles in the sample. The molecular weight of water is 18.02. Solve. Kaya kayo binigyan ng manual para mag-solve. You have 45 grams of water. Calculate the number of moles in the sample. Molecular weight of water is 18.02. Okay, number 1. Ano ang mass? 45.0 grams. Ano ang molecular weight? 18.02. Step 2. Ano formula ng moles? Ano formula ng moles? Grams over molecular weight. Anong grams? 45. Anong molecular weight? 18.02. Substitute the values. 45.0 grams over 18.02 gram per mole. Ang lalabas ay 2.49 unit. Anong unit? Mole. Okay po? Kung kaya niyong diretsuhan, walang problema. Pinapakita ko lang yung thought process ng pagsosolve. Kung mahina kayong mag-solve sa math, good luck sa inyo. Pero kung step by step, una, alamin ang given. Pangalawa, isulat ang formula. Pangatlo, i-substitute bago mag-solve ka na. Isulat ang given, isulat ang formula. Substitute, then solve. Okay po? Nakuha ng lahat ang sagot? Dapat lang. Next. A sample of sodium chloride weighs 117.0 grams.
How many moles of sodium chloride is in the sample? Molecular weight of sodium chloride is 58.44. Sir, pwede naman. Ang round off po natin ay sa dulo ha. Example ay tapos na kayo mag-solve. Yung final answer, dun lang po kayo mag-round off. Pwede kayo magputol ng number. Take for example, 10.0235. Pwedeng 10.023 para hindi mahirap i-type. But if you want to be precise, just use your calculator. Dire-diretso. ANS times something. Okay. Ulit-ulit. Anong given? Anong mass? 117. Anong ating molecular weight? 58.44. Anong formula? Mass over molecular weight. Anong mass? 58.44. Anong molecular weight? 117. Anong sagot? 2.00? Sagot? Unit. Moles. Don't forget the units. Next. A sample of calcium carbonate. Lumilikdang ako sa book ha. Minsan lumilikdang ako sa book. So pag lumikdang ako, it's on your own to solve. A sample of calcium carbonate weighs 50 grams. Calculate the number of moles in the sample. The formula for calcium carbonate is presented on the board. Also the molecular weights of the elements. Magagamit niya yung librong yan hanggang review. Yung iwawala. Nawawala na nga po yung portal. Ako po. Sayang. Bagay, wala namang... Wala ko nasa ano. Tinago ko ako. Kasi ulit pala ako. Ano? Sinabi niya daw yung kanya kasi ulit pala. Sa hayop. Wala na te. Giliw, wag mo sanang isipin. Ikaw ay laking lilisanin. Hindi ko magagawa. Lumayo sa iyong piling. Dami nating event. May Pharma Days, may Camp Days, may Holy Week. Kaya ang dami na. Finals. Around finals. Parang pagkatapos ng midterms, final, pagkatapos ng midterm exam, Camp Days. March 18, 19, ano. Okay. Okay, let's answer. Anong mass ng ating sample? So, ang mass ng sample natin ay 50. Anong ating molecular weight? Hindi natin alam kasi hindi given. Let's calculate for molecular weight. Calcium carbonate. Isang calcium, isang carbon, tatlong oxygen. Tama? Okay. Ang calcium ay 40. Ang carbon ay 12. Ang oxygen ay 16. Ilang oxygen? Tatlo. Okay. 40, 12, 48, 48, 5, 6, 10. 100? 100? Point ano? 0.09. So, 100.09. Formula, mass over molecular weight. Substitute, 50 over 100.09. Answer is 0.5. 0.1? 0.5 ano?
Di ba 5.4 dapat? 4995. Okay. 0.4995 moles. Okay po? Nakuha po? So in this problem, hindi bigay yung molecular weight. Kailangan yung kunin muna ang molecular weight. Okay po? Nakakasunod? Okay. Next. Baliktad. Mass. Parang baliktad. Ito yung moles to mass ata. Moles to mass conversion. Ang kukunin dito ay moles. Nasa ba? Ano ba yung una? Mass to moles. Moles to mass. Okay? Moles to mass. Meron kang moles, i-convert mo sa mass. Okay? Ang step dyan ay kunin lang ang formula. Ang formula po natin is to get grams or mass. Imu-multiply lang po natin ng moles times molar mass. Ang ating molar mass ay grams per moles. Magka-cancel out po yan. Ha? Ang matitira ay grams. Okay po? Okay? Imu-multiply lang. Ha? Multiply lang. Sunod, sample problem. You have 2.5 moles of hydrogen. Calculate the mass of the sample. 2.5. Hydrogen eh. Given. Formula. Answer. Anong formula natin? Moles times molecular weight. Anong moles na? Sorry, mali. Dapat ay given pala muna. Anong given? 2.5 moles. This is moles. Ano ating molecular weight? 1.008. Anong formula natin? Grams equals moles times molecular weight. 2.50 moles times 1.008 grams over 1 mole. Kakancel yan. Ang sagot ay 2.50. 2.52. Grams. Okay po, nakuha? Nakuha? Okay, very good. Good job so far. Kaya niyan. Ligdangan na natin yan. Bilis-bilisan natin. Sunod. A sample contains 0.4 moles of calcium chloride. Calculate the mass of the compound given that calcium is 40.08 grams per mole and chlorine is 35.45 grams per mole. Super tinta eh. Sabutan lang ako sa main. Ikaw ay aking lilisanin. Hindi ko mamam. Sa kanila? Oo. Pinag-plus-plus ko na lang sa bukas. Wala gusto mo na kasi ang event ng game para is yung molecular weight. Wala kayo kaya mo lang 2 times pass out. Kamahal.
Hanggang may pag-ibig. Tapos 60 times 6. Okay. Okay, anong given? 0.4 moles. Ito ang ating moles. Molecular weight, hindi natin alam kasi kukumputin pa. So to get the molecular weight, calcium chloride, dalawang chlorine, isang calcium. So chlorine is 35.45, calcium is 40.08. Multiply natin yan. 40.08 at saka 35.45 times 2. 70.9. So that is 40.08. 110.98. Okay. Grams per mole. 110.98 grams per mole. Formula. Moles times molecular weight. Anong moles? 0.4. Anong molecular weight? 110.98. Pakita natin ang units para kitang mag-ano. Mali. Moles to. Okay. So that is 0.40 moles times 110.98 grams per mole. Kakancel out yan. 44.392 grams. Okay po? Okay po? Okay po? Okay. Hey, sunod. Next, we have gram equivalent weight. Okay. Gram equivalent weight is a mass of substance that reacts or supplies 1 mole of an equivalent. The equivalent could be protons, hydroxide ions, or electrons. It is a measure of the reactive capacity of a substance in relation to a defined reaction. Okay? So, ang formula po ng gram equivalent weight is molar mass over equivalent factor. So, yung molar mass usually given yon or kino-compute based on the empirical formula. Equivalent factor yung tatanungan. Lalabas yung equivalent factor paulit-ulit. The equivalent factor or factor is determined from the chemical formula of the sample. For acids, it is based on the number of protons. For bases, it is based on the hydroxide ions. And for salts, it gives the amount of ions that are reactive, or the charges of the ions that are reactive. Let's have an example. Hydrochloric acid muna tayo. Ang hydrochloric acid ay isang acid. Acid. Tama? Ilan lang proton dito? Proton is synonymous with hydrogen. Ilang hydrogen meron dito? Isa. Okay, yan. Factor niya ay 1. Gets? Sunod, sulfuric acid. Ilang H? 2. Anong kanyang factor? 2. Mahirap ba?
Phosphoric acid. Ilan? Ilan ang binibilang? Anong binibilang? Hydrogen. O, ilang hydrogen yan? 3. O, 3. Mahirap po ba? Hindi. Magaling kayo? Sunod. Acetic acid. Ano? Sagot. Okay. In this case, the factor is 1. Okay. Based on the definition, okay, ang tinatanong po natin is the number of protons. We're not actually counting the amount of hydrogen. We're asking for the number of protons, which is synonymous with hydrogen. I could understand you mistaking it as 4. Pero, in the definition of acids and bases, acetic acid, once it dissociates, it only dissociates into acetate and 1 hydrogen. Kaya isa lang po. Hindi katulad kapag sulfuric acid, H2SO4, once it dissociates, magbibigay siya ng 2 hydrogen at 1 sulfate. Okay? Para madali, kapag strong acids, titingnan niyo yung H. So, strong acids, nitric, hydrochloric, sulfuric, phosphoric. Yun lang halos. Yun lang pinaka-common. Kapag kakaiba na, mahaba na yung chemical formula, citric, tartaric, acetic, medyo, ano yun? Bakit parang hindi mo na pamilyar? It's safe to assume 1. Kasi pag mga organic acids na, weak acids na yon, usually, it only gives 1 hydrogen. Okay? Naintindihan? Klaro ang H dito? Pag sumala kayo dito sa H na to, magmamali ang sagot nyo, ha? Pag normality at saka equivalence. Pag sala kayo sa H, mali agad yon. So, make sure na naintindihan. Sunod. Pag bases, binibilang ay hydroxide. Okay? Sodium hydroxide. 1. May tanong kung bakit 1? Okay. Pag calcium hydroxide. 2. Kapag aluminum hydroxide. 3. Titingnan nyo lang yung OH. Oh. 3, 2, 1. Okay? Okay? Isa ba? Water. Water. Isa. 1. Kasi water, once it dissociates, it gives 1 proton, 1 hydroxide. 1, 1. Hindi pinag-a-add, ha? It's either the number of protons or the number of hydroxides. So, 1 lang siya. Okay, another tip. Kapag kakaiba yung sample, take for example, C6H8O6. Ano yan? Ewan. 1. Kapag hindi acid, hindi base, usually 1 yon. Lalo na kapag organic in nature, 1 yon. Okay. Pero mag-ingat kayo dito sa sunod. Salts. For salts, it is based on the effective ions produced. Ang titingnan nyo dito ay anong charge nung ions kapag nangalas. Okay? Kapag nangalas. Okay, take for example, sodium chloride. Sodium chloride is a salt. Baklasin ng sodium chloride, anong lalabas?
Baklasin nyo. Sodium, ion, at saka chloride, anion. Titingnan nyo yung charge. Maalin lang sa positive or negative. Lagi naman pareho yon. Anong charge? 1. Anong H factor? 1. Gets? Another one. Sodium sulfate. Biyakin. Biyakin nyo yung sodium sulfate muna. Dadalawang ions yan. Baklaus. Yun ang lalabas. Anong elements ba meron? Sodium at saka sulfate. Sodium. Ang una. Anong charge ng sodium? Positive 1. Kaya pinapasaulo sa inyo nung first year yung charges. Pero, dalawa ang sodium. So, dalawa din ang charge niya. 2 times 1, positive 2. Sulfate. Anong charge ng sulfate? Negative 2. So, negative 2. Anong H factor ng sodium sulfate? Maalin lang po sa positive or negative. Anong charge? So, anong charge po? Lagi naman po equal yun kasi salt siya. Positive or negative 2. Anong H? 2. Regardless po laging positive yung H factor. Laging. So, pili ka lang. Positive 2, negative 2. Pareho lang naman. 2. Naintindihan? Isa pa. Example. Calcium carbonate. Determine the H factor. Biyakin. Biyak. Anong parts ng calcium carbonate? Calcium at saka carbonate. Please take note, hindi carbon, oxygen at saka oxygen 3. Carbonate siyang buo. Kaya pinapasaulo din sa inyo yung ions ng first sem. Anong charge ng calcium? +2. Anong charge ng carbonate? -2. So, 2. Anong factor? 2. Okay po? Naintindihan? Sa salts lang medyo nakakalito. Okay? Susulat ko yung compound. Ibibigay niyo yung charge, ha? Ibibigay niyo pala yung H factor. Kasi dalawang sodium na positive 1 at saka isang sulfate na -2. Positive 2, -2. 2. Sunod. Hydrochloric acid. 1. Kasi acid siya, isang hydrogen. Okay po? Okay. Basa. Ano yan? Nitric. Chart. Anong factor? 1. Kasi isa lang yung H. Basa. Charge. Anong factor? 2. Kasi calcium +2, dalawang hydroxide na -1. Yan. Pwedeng dalawang hydroxide. Sapat na yan. Okay po? Okay? Gets? Sige ha. Next. Okay. So, ganun kumuha ng equivalent factor. Ito po yung formula. So, take for example, gram equivalent weight equals molar mass over equivalent factor. Give me the gram equivalent weight of sulfuric acid. Solve.
Give me the gram equivalent weight of sulfuric acid. Sulat muna. Sulfuric acid. Anong chemical formula ng sulfuric acid? H2SO4. Kunin ang molecular weight. Ang S ay 32. Ang O ay 16. H ay 1. Ako sa ulo ko kasi common acid yan. Ewan ko relo ko. Hello? Bitch. Alternative. Hindi pa ito, hindi namamatay. $64. Okay, ano molecular weight ng sulfuric acid? 98 gram per mole. Ano equivalent factor ng sulfuric acid? 2. Anong sagot? 49 ang gram equivalent weight niya. Okay po? Sir, sa gram equivalent weight po, tayo i-honest na lang po. Kanya po. Sorry. Gram equivalent weight talaga. Okay. Next. Equivalents. Okay. Equivalents are used in chemistry to express the reactive capacity of a substance. They represent the quantity of substance that reacts with or is chemically equivalent to a fixed amount of another substance in a given reaction. Pag kinukuha pong equivalents, ay kung paano nyo kinuha yung factor kanina. Para makuha ang equivalence ng isang compound, imumultiply nyo lang po yung moles sa factor. Yung pagkuha ng factor ay kung anong ginagawa natin kanina. Kung ilang H, ilang OH, ano yung reactive, ano yung charges ng ions pag nangalas. So equivalence, itong formula, moles times H. Ang ating factor ay letter H ha. So pag sinabing moles times H, that is the number of equivalents. Okay? Goods? Madali lang yung formula, moles times H lang. Ang medyo challenging, hanapin yung H kung hindi kayo sanay. Okay? Try. Ay, wala pala akong try. Sunod. Sample.
how many equivalents of sodium hydroxide, sodium chloride is present in 4 moles of sodium chloride? Answer is 4. Kasi ilang moles? 4. Ano yung H factor? 1. Okay po. Naintindihan? Okay. Isa pa. Try ulit. Try ulit. Sinong pikol? Ha, good luck. Wala pa ata ang doc ngayon, ngayong linggo. Wala pa ang doc, diga? Meron. Nag-advance na po sila. Tama eh, magsisimula ang klase eh. Abante na agad. Try nyo magreklamo na tuwing Sabado. Sagot! 5.26. Kasi, ilan ang ating moles? Moles times H, di ba? Ilang moles? 2.63. Anong ating factor? 2. Kasi calcium plus 2, chloride negative 2 times 2, as negative 1 times 2. So, ang factor natin ay H. Factor natin ay 2. Multiply lang natin. 5.26. Okay po? Okay? Isa ba? Last one. $39 ng potassium. 39 ng molecular weight ng potassium. Determine the number of equivalents of potassium hydroxide if the sample weighs 315 grams.
Okay. In this problem, the given is in grams. But the formula for equivalence is moles times H. So you need to convert grams to moles first. So grams to mole is grams times parang divided by molecular weight. Divided by molecular weight. Pero ganito na lang. Molecular weight niya is 39 plus 60. So, ano? 56, tama. 56 grams per mole. Ilang moles po yon? 5.625 moles. Okay? Para makuha ang equivalent, that is moles times H. So, ilang moles? 5.625. Ano ang ating factor? 1, kasi isang hydroxide. So, 5.625 equivalents. Okay po? Okay po? Goods. Goods tayo. Okay. Let's continue. Molar concentrations. Dalawa lang po ang ating anuhin dito, although there are 3. We have molarity and normality. First, we have molarity. Molarity is the amount of moles of a substance per liter solution. The amount of moles of substance in 1 liter of solution. Please take note, it is in liters. Molarity is moles per liter. Hindi moles per ml. Magkakamali kayo pag ml at saka liter ang pinag-multiply ninyo. Dapat, if you're ever going to finish an equation, make sure that all the units are the same first. The formula for molarity is easy. Moles over volume of solution in liters. 1 liter is 1,000 ml. To convert ml to liter, all you have to do is divide by 1,000. Okay? Hindi ko kayo tuturuan ng tamang conversion kasi sa FARCAL yon, may process yon. Pero converting ml to liters, divide nyo lang po by 1,000. Okay? So ito yung ating standard formula. Molarity is moles solute over volume of solution in liters. Pwede ko rin pong i-substitute grams times, gram divided by molecular weight over gram na. Over liter equals molarity din. I-rewrite ko. Kung sakaling gusto nyo lang biyak yung moles. Saan galing yung moles? Sa grams. So, if binigyan kayo ng grams, kinukuha ang molarity, ko-convert nyo muna sa molarity, sa moles, bago sa kanya i-divide sa liters. Maliwanag po ba? Okay? Try. Number ano yan? Unang number? Wala number. I just wanna break you down so badly.
I just wanna break so badly. The worst way. Number ano ba yun? Hindi. Hindi, malarito pa lang tayo. Baka naman yung solved problem. Oh, so... solved na yung problem eh. Sample problem pala siya. So, solved na sa libro nyo yung, yung sample. Okay? So, in this case, let's tackle it one step at a time. We have grams, we have volume. Para maging molarity, kailangan natin ay moles at saka liters. Convert muna natin yung 5.85 grams to moles. So, 5.85 grams times 58 grams per mole. Kasi 35 at saka 23 yun. Anong lalabas? 0.1008 moles. Sunod, ang ating volume ay ml. Paano magiging liter ito? I-divide sa 1,000. So it becomes 0.05 liters. Then molarity equals moles per liter. Ilang moles? 0.1008. Ilang liters? 0.05. Divide natin. Our molarity is 2.017. Tama? Pareho sa libro? Mali? May putal. 500 ml. Tama po siya for 500. Tama po siya for 500 ml. Tama yung problem. Tama yung nakasulat na problem. Mali yung... Iba lang kami ng... okay, sige. Okay. Ano yung problem? Nasaan yung problem? Ito. Mali yung type. Kasi may dash. Okay, nagkamali ako ng type. Sige. Para sa version 2. Parang yung Farcal, may mali pa rin. Hindi ko makita yung mali. Okay. Sample problem. Ito, madali lang to. Nasagot din eh. 2. 2 moles per 1 liter. 2. Gets? Pag naka-moles na at may liters na, ipag-divide mo na lang. Rekta na. Ito. Solution is prepared by dissolving 58.5 grams of sodium chloride in enough water to make 2 liters of solution. 1. Sige, solve. Gawa kayong group chat. Sama niyo ako. Bago QC1 lec. Para doon ako mag-a-announce pag may stuff. Anong triangle? Volume lang. M times V. Anong sagot?
0.5. Around 0.5. Okay? So, convert muna natin yung 58.5 grams to mole. Sorry. 1.001 moles. Okay, 1.001 moles sodium chloride over 2 liters. So, sagot po natin is 0.505. 5005. Molarity. Okay? Ang molarity po, ang symbol is capital M. But I suggest you write out molarity because it can be confused with small letter m, which is molality, and it could be confused with mol. Kaya molarity ang isulat ninyo. Pili tayo. Okay. Next. Normality. So normality is the number of equivalents per liter solution. So, it is very similar to our molarity. Ang pinagkaiba lang, this time, nasa taas ang nasa taas ay equivalents. Okay? So, ang formula ng normality is equivalents over solution in liters. So, ganito siya. Equivalents per liter. Ngayon, equivalents equals moles times H. Tama po ba? Tama. So, another formula for normality would be moles times H over liters. Okay po? Moles times H over liters. Tama po ba? Okay? Ano to? Moles over liter. That is molarity. So, an alternative is normality equals molarity times H. Okay? Saan kinukuha ang H? Sa chemical formula. Okay, kung bibiyakin ko, ang normality, gantong itsura niya, grams over grams per mole times H over liters. Yan yung pinaka-expanded form ng formula. From grams, i-convert sa moles, i-multiply sa H, i-divide sa liters. Expanded lang po yan, expanded lang. Kung gusto niyo step by step, it's okay. Kung gusto niyo isang bagsakan, okay lang din. Huwag lang kayo magkakamali sa order of computations. Kung ayaw niyo ng compound fractions masyado, di gantong itsura. Grams times grams per mole times H over L. Alternative din po yan. Pero huwag kayong malunod sa alternative. Piliin nyo yung something na mabilis nyo matandaan. Sa lahat ng alternative, isa lang, galawin nyo na lang sa pagsosolve. Hindi required sa ulo nyo lahat ng alternative. Kaya nga siya alternative. Kung gusto nyo, i-convert nyo muna ang gram sa mole, bago mole times H, saka nyo di-divide by L, that's perfectly fine. Kung kayo yung isang bagsakan, pwede rin naman. Okay? Sample.
Ano po sagot? Okay. Yung moles, imumultiply muna natin sa H. Tama? Kasi moles eh. Ano ating H? 2 kasi sulfuric acid. Then, 0.50 liters. Ang sagot po dyan ay 1 normal. Okay po? 1N. Okay po, okay po? Yes. Ano po yung Alin? ano po yung equivalent ng L pag biniyak? N. N. Normality. N equals equivalents per liter. N equals moles times H over liters. N equals gram over molecular weight times H per liter. Yan na yung pinakabiyak. Just in case. Kung gusto niya isang bagsakan. Okay po? Okay? Pag gagawa ko kayo ngayon ng bagong sample problem, wala sa libro. Solve nyo rin. Sa likod ng page kayo mag-solve. Determine the amount of potassium chloride in a sample solution. If the volume of the sample was 70 ml and the normality of the solution was determined to be 0.02 normality. Mag-algebra kayo sa problem na yan. Potassium is 39. Chloride is 35. 39 ang potassium. Chloride is 35. Nice. You've got this new road filled up with smoke. Do the chipper's bars you free. 7 pa bukas. Ano yung 1 unit lang? Tulad ng mga siguro.
Ba, ang kamay isa't kalahating oras na. Biochem. Ah, pickle. Sinong pickle baby? Oh, lakas. Big lang kasi Rambo yan. Lakas. Ilan ang bumagsak ng biochem? Kalahati? Lampas kalahati. Nabawi na lang. Ganun talaga. Saan nagaling ano? Rage and Pro? Ha? Rage and Pro. Ay, ano? Saan galing? Hindi. Ay? Paborito niya yun eh. Rage and Pro. May Rage and Pro ako. Paborito niya since Sparkle. Ah, ang gusto ko yung naka-grams. Grams ang sagot. Grams ang sagot dapat. Hindi ko kayang matain ng ratio and proportion. Kaya naman siguro. Kaya naman siguro. Ah, possible. Kung i-ratio and proportion mo sa 1 normal. Pwede naman. Ang pagsagot po niya ay algebra nyo. Sa mga naiiwan, para isolve yan, ilatag nyo muna ang formula ng normality. Hanapin nyo nawawala. Pwedeng hindi diretsong grams ang hanapin nyo muna. Pwedeng moles muna ang computein ninyo, bago pag na-compute nyo ng moles, saka nyo ibalik ng grams. Palitin ko yun. Sabihin orgmed ka din. Orgmed. May libro na dyan. Wala, PowerPoints lang. Bigay ng PowerPoints. Saka na ako maglilibro kapag May copy. wala. Oh, yun muna tayo yung Maraming sa uluhin. Oh. Overload yun. Parang ang question niya sa Overload. Buti rekta na overload. Walang letter-letter. Hindi yan alam na sinawang pencil. Okay na. Nakautan lang, mami. Kaya mo nito dyan? Wag- Oo. Gapang mo na. Pikog. Magka-regular siya. Magka-regular siya. Hindi siya regular. Kasi may back subject siya. Hindi na tuition mo. Mahal. Sakit. Kaya mo. Magkano ang hindi. Walang standard na tuition. Ang regular? Sa unit siguro. Ma- Regular 27 lang. Or manipulation. Oo, sakit. Ano subject yun natin? May mga lab. Walang relo. Tapos na. Kailangan ko magdagdag na sample problem. Kasi
Ba't mo gagawing X ang normality? I'm given ang normality. I mean, sir, yung moles po ang gagawin. Tama. Ox. Okay. Sasagutan ko na. Ano ang given? Meron kang normality, which is 0.02, normal. Meron ka ring volume, which is 70 ml, or 0.07 liters. Okay. Normality is defined as equivalents per liter. Yan bahala na kayo kung anong gusto ninyo. Pero magsisimula ako sa normality equals moles times H over liters. Meron tayong normality. 0.02. Wala tayong moles. Pero meron tayong H. 1. Kasi potassium chloride. Meron tayong volume. 0.07. So, lipat dito. 0.07 liter times, ang normality po ay equivalents per liter. So, 0.02 equivalents per liter divided by 1 equals X. Ang 1 po ay dito nang galing, magiging divided by 1. So, yan po, mawawala na to kasi 1 lang din naman. Isusulat ko dito sa lower left side. Sundan nyo na lang. 0.07 times 0.02, 1.4 times 10 to the negative third moles equals X. Kasi magka-cancel out ito. Bago yung equivalence, mawawala din kasi dinivide nyo sa factor. Okay? Next is yung moles gagawing grams. Mole to gram. So, 1.4 times 10 to the negative 3 moles. Potassium chloride, 1 mole potassium chloride is 35 plus 39. 74 times 1.4 E negative 3. The answer is, ang gulo na, 0.1036. Ito kasi ay shortcut. Ito kasi ulat dito. Last question, bago kayo dismiss. Wait on this. Sorry. Hindi ko na sa ulo. Ano magnesium? Pa-search. Molecular weight magnesium chloride. 95 point? Sige. 95.211. Molecular weight magnesium chloride. Ano nga? 95 point?
Reply ko si Alas Rosa. Hindi ko na i-reply ito. Ako ng prime. Galing ko kami. Super galing mo dyan, ah. Si Owe. Bukas ba? Anong klase ko? Nakakatamad. Ala. Bukas ang parkal ng 1A, no? Mamimigay na ako ng manual para hindi ko na dadalhin sa kabila. Parkal, sino? Kamali ako. Paano Fine. paano naging pink din yung... naging violet yung yung manual ng lab, ng QC lab. 4, 5, 6, 8, 9. 4, 5, wala. Ha? Hindi mo na akong teacher, no? Tatlo pa lang ang libro ko na susulat. Pag sino kaya makakauno ng parkal ngayong semester na ito? Baka ikaw na. Perfect. Perfect mo tayo midterms, ah. Kaya hay ka ng final. Hindi ako papasok ng At least hindi na kayo pinapabili ng actual na textbook. Yung actual na textbook, mahal, mga libo yun eh. Bago minsan hindi din nagagamit. Kulang pa? Kulang pa? Isa? Anong kulay ng farkal natin ng huli? Parang ibang kulay. Purple. Like, perfect na talaga yung pwede ng pika. Paano yung ano nun? Yung case drawing? Oo. Check pa daw. Yung ano lang kung ano yung guys. Hmm. 2 decimal sa pinakadulong sagot lang.
kayo mag-round off. Do not round off mid-calculations. Nagdi-deviate masyado yung sagot. Sasolve na ako. Okay, so solve ko na. Normality equals moles times H over liters. I already know normality. Moles, para makuha moles, 0.25 grams times 95.211 gram per mole times H. Ang H po natin ay 2. Then, liter. Tama, liter. Pagpalitin lang natin, cross multiply, hindi cross multiply. Pag switch lang natin yan, liliit bigla. Susulat ko na yung moles, 0.25 divided by 95.211, 2.625 times 10 to the third times 2 para maging equivalents. 5.2514 equivalents per liter equals 0.05 normality. Lilipat dito, lilipat din eh. Liter equals 5.2514 times 10 to the negative third over 0.05 N. (0.1050 liters). Okay po. Okay. Okay. If you have no more questions, see you tomorrow. Quiz next meeting, intro, solutions. Tum na ako. Meron pa yan, sabi ko. BFF kami ni Ate Rona. Thank you, sir. Okay. Dami palang bit-bit sa Farkal. Tatapa ako. Di sana ako required na bumili. Sino nag-require sa inyong bumili? I mean, if ever lang po required bumili. If ever po mag-release po sila sundin niyo lang yung sinasabi ng prof. Pag hindi sinabi ng prof na kailangan bumili, hindi nyo kailangan bumili. Katulad nito, wala naman sinasabing bumili kayo. Minsan ay nagawa ng kusa ang bookstore ng... Pero yun yung reference. Pero minsan hindi kasi ginagamit sa klase.